Hello, magandang umaga. So meron tayong pag-uusapan yung pangalawa kay Tito Norm, si Sir AC Garage. Anyway, shoutout po muna tayo. Nagpapa-shoutout si Sir Randy Bu Aguilar. Pa-shoutout ako, idol. Tondo POB. Tama ba to? Tondo POB magaling mag-highlights ng basketball. At kay Lali Jean na ayaw pa mag-resign. Sa orto siya. Toxic na araw-araw. Ba't ba pinagre-resign? Ayaw magpa-resign. Nga, pag hindi na kayo maligaya, diba? Mag-resign na kayo. Oy, Sir Mel Vibe ha. Salamat po. Shout out po sa iyo. Sino pa ba? Sabing gano'n ni Sir Louis Rica Frente. Boss mo nga pakibati naman si Mrs. Crisia Rica Frente. Birthday niya sa August 4. Kahapon. Belated happy birthday, Ma'am Crisia Rica Frente. No, nahuli si Sir ng pabati. Kasi pagka magpapabati kayo, kung birthday kinabukasan, a day ahead sana. Sino pa ba? Wala na? Sabi gano'n ni Sir Jonas Cruz, Sir Bungo, mukhang masaya do si Casper sa bagong motor niya. Yung walang, mamaya pag-usapan natin, no? Sana ma-shoutout din sa next video mo. Hello, Sir Jonas Cruz. Kamusta ka na po? Sabi ni Elmo, pa-shoutout daw. Elmo, hello. Nabati ko na ba to? Yung anak nyo? Sa bagay nung isang buwan pa to, no? Si Jay-Z Ularte. Pero happy birthday na rin. Belated po. Sino pa ba? Okay na? Okay na, ha? Anyway, so, bago ang lahat, anuhin muna nga natin tong nire-request. Si Tito Casper. Pinagmotor, walang helmet. Ano ba? Pag mga ganito, gagawa kayo ng skit na ganito, ewan ko. Pag nahuli kayo, sabihin nyo, content lang. Alam nyo ba ang meaning ng content? Ano ba? Okay pare, God bless. Ingat ka. Oo, ingat sa paglalakbay papunta sa Sampaloc. Ayan ang ating katropa, si paring Casper. Siya papunta na sa kanyang duty sa kabilang bayan. Sige pare, ingat. Okay. Ingat. Walang helmet. Wait, to be fair, operations manager ha. May ibang branch na hawak ha. Sabi ganun, ayos, walang helmet. Ang reply ni Rogelio Galang Santiago. Wala namang huhuli diyan, gabi sa kalooban. Ang tanga, no? Sobrang tanga ng mentality talaga ng taga-kabila. No? Sobrang tanga. Public road pa rin 'yan eh. Lakas mga criticize nito sa katotohanan daw. Pero ganyan, walang huhuli daw. Gabi, tsaka looban daw. Tanga, no? Sobrang tanga talaga ni Rogelio. Anyway, proceed tayo do sa main content. Ito yung kay Boy AC Garage. Marami nagtatanong, no? Ano ba, nakakulong ba talaga? Totoo ba talaga? I think nasagot ko yata ito sa vlog ko kahapon kasi kumalat yung yung mugshot niya. Yung mugshot niya nakalagay kasi may kinalaman sa firearms. So, tingnan natin kung may-mention ni Sir MG dito. Akala kasi nung iba regarding yun sa yung pagkabitag niya. Pero sa firearms eh. Pero may pinost kasi si Sir MJ. Wait, na lang natin. Panoorin natin. Anyway,
Anyway mga kahombre ko, wala pa ho siya sa city jail. Siya ho'y nasa loob pa ng himpilan ng ating mga May video. mahala si IDG mga kahombre ko. So, lilipat lang ho to matapos ang 1 linggo o 2 linggo. Wait, nakakulong ba siya? Iba, nakita ko yung account niya, nakakapag-post pa. Tingnan nga natin. Boy AC, Boy AC Garage. Tingnan natin ha. Nakakapag-post pa siya eh. Ayan oh. Or admin niya ito. Ayan oh, yesterday. Kahapon. Pero yung Agile Del Mundo kasi, nakapag-post din yun kahapon eh. Ayan oh. July ay hindi kahapon. Katapusan na to. Mukhang nakakulong pa yata. Pero August 2 oh. August 2 ito. Yung Agile Del Mundo kaya kailan yung last na post nito? Ito yung main account niya, di ba? O 21 hours. 21. Don't know, baka mamaya ano niya to. Pero naka-limited yung comment niya eh. Tingnan nga natin, nakakulong pa rin kaya siya. At hindi pa siya nakakapag-bail. More bash, more cash. Baka inyo o 2 linggo at hindi pa siya. Lilipat lang ho to matapos ang 1 linggo o 2 linggo at hindi pa siya nakakapag-bail. More bash, more cash. Baka inyo nakakalimutan. July 30, nag-post na ako. Binabaan na po ng CIDG Cavite ang shop ni Boy AC Garage. Akala niya joke lang. Yan yung nakita ko. Hindi, feeling ko, pinuntahan niyan dahil doon sa operations niya. Nagkataon sigurong nahuli yung firearm doon. Kasi parang firearm yung kaso niya eh. Illegal possession ba or what? No? Real talk yarn. Totoo yan, mga kahombre ko. Totoo yan. Legitimate source ho yan. Ano nangyari after few days? Bang! Live behind bars. Totoo yan, mga kahombre ko, di ba? Bars. Galing ho yan sa mga super legitimate sources. Talagang nadali ho ng CIDG ang ating kaibigan na si Boy AC Garage. Kayo na. Shout out kay Sir. Mag-ingat ka palagi. Yeah. Hindi na ho natin, mga kahombre ko, ipapakita dito kung sino man ang sinashoutout niya na official. Hindi ako sure, hindi ko alam, mga Siguro yun yung nag-video, no? kahombre ko. Wala akong idea, wala tayong idea. Pero, mga kahombre ko, alam naman natin na sana lang, no, even yung mga officer dyan, no, na nagbabantay even sa loob ng himpilan, sa loob ng kulungan, alam nyo na may pangalan itong tao na ito. Tama? Bakit kailangan nyo pang videohan? Mag-iisip kayo, paano to nag-circulate? Paano na yung maganda circulation dyan? Gago rin si MJ, no? O nga, no? Paano? Galing idugso ka. Circulation. Mga circulation ang ganda! Oh! Diba? Nag-circulate ho ngayon itong katarantaduhan ni Boy AC Garage, mga kahombre ko. So, nakakaawa din naman kung titignan nyo kasi una sa lahat, wala namang pahintulot na ipopost ito sa social media. Ngunit, anong magagawa natin? Social media is the strongest tool ever that we have. Di ba? Tulad niyan, nag-circulate ho ito kung saan-saan group chat, group messenger, wala tayong magagawa. Lalabas at lalabas. Ngayon, kung tunay nga na may dunong ang mga officer sa loob ng himpilan, dapat hindi na kayo nag-video. Mapapahama kayo niyan. Lalong-lalo na at hindi naman pwedeng mag-video sa loob. Diba? Technically, hindi naman sa loob. Nasa labas yung nag-video. Hindi, joke lang. Hindi, pwede naman may kaukulang permiso katulad ng mga media, di ba? Or, di ba may nagdo-documentary sa loob? Pero, I don't know kung ano yung policy talaga yung, halimbawa yung regular lang, yung on the spot ka magvi-video. Pwede naman siguro, kailangan lang ng permiso.
Lalo na't sikat itong tao na ito. Alam mo yan, kaya nga nagpa-shoutout. Tapos ang gagawin mo, ikakalat mo. Kinakabahan yan. Kinakabahan yan. So lumabas na ho mga kahombre ko, yung kanyang tinatagong mugshot mga kahombre ko. Actually, hindi ho ako naglabas nito. Nakita ko lang ito kung saan-saan sa social media mga kahombre ko. Kasi alam naman natin na hindi ho maganda. At hindi ho po pwede na maglalabas ka ng mugshot ng ibang tao. Although ito ay isang public document, still hindi mo siya pwedeng ilabas ng ganun-ganun lang. Pero syempre mga kahombre ko, ito ay naaayon lang sa nangyari ngayon na kumbaga ay lumabas siya sa social media. Eh di syempre, shinare na rin natin. Respeto na lang din sa kanya, hindi ko inilabas yung kanyang kaso. Kaso lang mga kahombre ko, sasabihin ko na lang sa inyo. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oh. Itong kanyang kaso, mga kahombre ko, ay meron hong kinalaman sa tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Kaya, ano kaya ang nangyari ba? Act, mga kahombre ko. ano ba dito? So, ibig sabihin no nito, nahaharap siya sa illegal possession of firearms and ammunition. Ibig sabihin, mga kahombre ko, meron siyang baril na illegal, no? At meron din siyang mga bala na illegal. Available ba yun? Tingnan nga natin. Google tayo. Google muna tayo ha. Alam ko hindi eh. Wait lang ha. Illegal possession of firearms. Available naman. But it can be non-available depending on the specific gravity of the charge, the type of weapon. Okay. Pag high-powered siguro, hindi siya non-available. Alam mo na yung mga high-powered, no? Yung mga submachine gun siguro, ganon. Pero kung mga 38, tingnan natin, no? Or pistol. Kasi mga kahombre ko, para ho dito, kakailanganin mo ng LTAP. Diba? Kailangan mo ng license to own. Gun registration, tas yung tinatawag na permit to carry. Para magkaroon ka ng legal na isang barel. Okay? Ganyan ho yun, mga kahombre ko, dito sa Pilipinas. Ako ay swerte kasi meron akong ganyan, mga kahombre ko, ha? So, syempre, this is for my safety. Kaya ako rin alam, okay? At mahabang proseso ito. Oo, mahaba yung requirements niyan. Business permit. Yung statement of account mo, ang daming hihingin yan. Mag-e-exam ka dyan, maghihintay ka. Basta mga kahombre ko, mahabang proseso ho ito, mga kahombre ko. Hindi ho to binibigay lang ng libre. Ito ho, Actually, literal na... Yung pagkakaano sa akin, yung inalok ako niyan, yung barel, mura lang yung barel eh. Ang mahal itong papel. Medyo may gastos din. Pero at the same time, meron ding exam dito. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng barel o ng bala, mga kahombre ko, hanggat hindi ka pumapasok sa tunay na proseso na ibibigay sa'yo ng Camp Crame, mga kahombre ko. So, hindi ho lahat pwede magkaroon ng barel, mga kahombre ko. Hindi ho ganun. Imagine niyo, isang barel, 3 na agad ang lisensya ko. Ha? So, yung pangalawa kong barel, actually, ganun din. Ang saklap niyan, mga kahombre ko, napakahirap po niyan. Kaso, syempre, kung gusto mo talaga at kailangan mo talaga, okay yon, mga kahombre ko. Anyway, ano ba ang pwedeng kaharapin dito ni Boy AC Garage, mga kahombre ko, ha? Hindi nila na-disclose kung ito ba ay isang delikado o parang mga rifle, mga gano'n na barel, mga kahombre ko. Pag naka-billion siguro, yung mga pistol, ganon. Pero pag yung katulad nga nung sinabi natin, ito nakita ko dito eh. Pag high-powered, non-available siya. Doon na lang, pag nakita nyo lumabas na si Boy AC, ibig sabihin, available yung... Kasi kung ito ay pistol lang o basta maliit na kalibre lang na barel, meron tong bail, no? Pero mga kahombre ko, kung medyo malaking caliber ho ito,
maaari hong walang bail to. At saka syempre, depende rin mga kahombre ko sa bilang ng ammunition, ha? Kasi Diyan nadali si si Robin Padilla. bawat isang tao, mga kahombre ko, meron din huyang bilang na pwede ka lang magkaroon, okay, ng bala, okay? Kapag kumuha ka ng mga lisensya na to. So, hindi ho talaga madali, mga kahombre ko. To tell you the truth, isa ho to sa pinakamahirap na mga lisensya na makuha, mga kahombre ko. Meron din ho itong kulong. Tulad ng kapag ito ay low-powered na barel ang nakuha sa'yo, prison mayor in its minimum period to medium period, 6 years and 1 day to 12 Ano ba kay years. Robin? So kapag medyo small, light lang mga kahombre ko, talagang meron pa rin. In short, pwede mo siguro ipaglaban ng bail mo dito. Pwede naman, no, kapag yung small arms. Pero mga kahombre ko, mahirap ho ito, ha? Kasi parang ang nakasulat. Continuous pa rin kasi yung kaso. 'Di ba? Katulad ng mga iniisip kasi nila Sir Alex Pabella, yung may bailable naman yan, may bail naman yan. Mali kasing yun eh. Mali kasing mindset yon, para bang sinasabi nila na okay lang yan, may bail naman eh. hindi ganoon, kasi patuloy pa rin naman yon kahit naka-bail ka. Talaga dito, prison mayor, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, talagang kulong ka dapat. Kasi mga kahombre ko, delikado ho ito. Papaano na lang kung uminit ang ulo mo, ilabas mo agad yung baril mo. Delikado ho yun, mga kahombre ko, di ba? Kasi nga, wala kang tamang neuro exam. Wala kang tamang gabay mula sa kamkrame, sa PNP. So, papaano mo malalaman kung papaano mo dapat panghawakan ang responsibilidad mo pagdating sa baril? Diba? Mahirap yon mga kahombre ko. So, tama lang to na gantong kabigat ang pataw na parusa para sa mga hindi susunod. Diba? Mahalaga ho yan, mga kahombre ko. Grabe ho ito. Makikita ho natin, mga kahombre ko, na itong pinost ko na good news. Binabaan na po ng CIDG Cavite ang shop ni Boy AC Garage. July 30 ko pa ho ito pinost, mga kahombre ko. Makikita nyo July 31 yata. dito. Now, incredibly, mga kahombre ko, talaga hong sa mugshot niya ang nakasulat ay July 30. Ibig sabihin, na-apprehend ho siya talaga nung araw na yon. Anyway, mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, isa lang din ang ibig sabihin. Nagkamali din ako doon sa sinabi ko doon sa last content ko. Kung saan sinabi ko, mga kahombre ko, na nag-aksaya, nag-oras yung matandang magreklamo doon sa programa. First. Pangalawa, nag-aksaya yung host ng programa upang kumausap ng abogado o ng mataas sa LGU. Kasi ending, tinarantado lang sila ni Boy AC Garage. Oh, di ba? Ayan yung problema. Because, Feeling ko anong nangyari dyan, pinuntahan siya, it's either may nag-tip. May nag-tip dyan na may daladalang baril yan, or pwede, in-inspection siya doon ng CIDG, nakitaan siya ng baril. Or pwede, na-checkpoint siya. Hindi eh, may post na binabaan siya ng CIDG eh, no? Feeling ko yan, nakitaan siya ng baril nung habang siguro ini-inspect yung mga sasakyan or what, di ba? mga kahombre ko, dapat kasi itong mga ganitong klase ng problema, hindi ito for content lang, for hype lang. Pag may views, tuloy. Pag wala ng views, wala na. Kasi tulad niyan, hindi ba nakakahiya yung hiningian ng tulong ng programa na to, na mataas daw ang posisyon doon sa LGU na yon? Bakit ito? Unbothered. Nothing happened. Hindi ba sa mga gantong klase ng sitwasyon, nahaharap sa... Kasi ang ano lang naman kasi nun, closure lang. Okay, kung ipapa-close mo ko, di okay, ipa-close mo yung shop. Pwede naman magbenta online. Wala namang shop yun, di ba? Alam mo, magbebenta ka, meet up na lang tayo, men. Oh. Ano ba ang type mo dito sa binibenta kong kotse? Meet up tayo. Or kahit punta ka dito sa bahay ko. Ganun pa rin. Diba? Sa sobrang tinding kahihiyan ng mga taong nasa posisyon sa bansang ito. Pagka lang kausap mo online, kausap mo sa interview, okay, gagawa. Bakit ganito? Ayan, no? Wala. Nothing happened. Ang saya niya.
And now, patuloy na lang niya ulit gagawin yung usual niya ginagawa. Unfair naman para sa mga ibang buy and seller na kompleto de papel. Kasi ano nga, yung sa kanya, magwo-work yun kahit walang papel. Di ba? Parang may mga kilala ako na, nagganyan din ako noon before. Kaya lang, hindi naman kotse yung binibenta ko. Laruan ang binibenta ko dati eh. May buy and sell din ako dati ng laruan noon. Wala akong papel. Noon yun, pre-pandemic. 'Di ba? Kasi pagka online ka nagbebenta, unless mag-Shopee ka, gumawa ka ng account sa Shopee 'yon. Ang Shopee yata nagre-require na ngayon ng ng parang business permit. Correct me if I'm wrong, may mga Shopee diyan. Pero kung halimbawa mga marketplace ka lang, may mga yung nag-live selling sa sa Facebook. Minsan nakakalusot kasi hindi naman laging ang BIR or ang munisipyo hindi naman magmo-monitor yan sa sa lahat ng account ng nila 'Di ba? Maliban na lang kung may magreklamo talaga at isumbong, yun. Pero kung halimbawa, yung magbebenta ka online, walang papansin sa'yo I don't know. Diba? Incredible mga kahombre ko. Incredible to. Kung gusto nyong seryosohin kayo ng mamamayang Pilipino, pakitaan nyo ng pangil. Diba? O nasa na? Wala na. Wala din naman kasing, kahit pa sabihin yung pakitaan nila ng pangil, ang limitado din lang naman kasi ang pwede nilang gawin. Ano ba yung gagawin nila pag walang, let's say, walang business permit? Pasasara. Hanggang dun lang. Diba? Anong gagawin ng mga yan? Sasakalin nila si AC Garage? Hindi pwede. Igukulong nila si AC Garage. Anong grounds? Diba? Kung ang batas na ginagalawan ay limitado lang, hindi mo naman pwedeng i-expect yan. Yang nakulong siya ngayon, nagkaroon ng grounds dahil sa dahil sa barel, hindi dahil sa doon sa pagbebenta niya. Kasi kung ang sinumbong lang naman kasi diyan yung pagbebenta niya, hindi mo naman pwede kasing i-demand doon sa mga manghuli. Hindi kailangan pakulong niyo yan. Hanggang doon lang ang pwede lang gawin, magpasara. Mag-tape ng this business is closed. Kahit ganun pa, lumipat lang ng bayan yan Pwede na magpatuloy uli Or magbago lang siya ng pangalan ng business. Hindi kasi yan katulad nung typical na na business na yung may pwesto ka kilala na dun ka nagtitinda, or let's say restaurant, 'di ba? May restaurant ka na violate mo yung isang katulad ni Diwata. Pag nung pinasara si Diwata, talagang tigil ang operations niya kasi nagre-rely yung kainan sa pwesto Hindi naman katulad ng online yan na halimbawa nagbebenta ako ng damit hulihin mo man ako dito sa, let's say daw nagbabayad ng tax or wala akong business plan, hulihin mo man ako, lipat lang ako ng uupahan kong bahay Tapos online uli ako wala rin 'Di ba? Parang cat and mouse game lang naman yan. Yun ang dapat din maintindihan ni MG na mag-demand ng gano'n. Siyempre maghahanap ng grounds muna bago At ang isasagot lang talaga nila base dun sa nirereklamo nung complainant. Now, itong nangyari, nakitaan siya ng ibang pwedeng ihuli. Tapos na, di ba? Tapos na yung hype. Finished. Now, his life continues and yung credibility ng mga Pilipino lalong babagsak sa inyo. Na parang niloko lang, parang niloloko lang ni Boy AC ang LGU ng Cavite. Kasi parang wala lang nangyari, di ba? Ganun kasi yung palabas niya sa social media. Tandaan yan, parang ang saya niya, unbothered, wala nangyari, di ba? Pero mga kahombre ko, as we can see, merong nangyari. Ibig sabihin, mga kahombre ko, sineryoso nila yung reklamo ng isang netizen. Which is a very, very good thing, mga kahombre ko. Pwede,
Pwede rin. para at least Siguro nag-isip, no, paano kaya natin ikakahon to? Tapos, pinagana yung intel, no? Boss, balita namin may baril yan. Doon siya nadali. diba? Hindi pa marisan ng ibang buy and seller na nag-iisip ng kung ano mang katarantaduhan ang tao na ito, mga kahombre ko. It's very important too. Ngayon, mga kahombre ko, kung ito ay dahil lang sa business permit, hindi ho siya makukulong. So most probably, mga Exactly. kahombre Di ba? Kaya nga yung sinabi ko yung dinidemand mo na kailangan magkaroon ng pangil. Actually, may pangil na nga eh. Pero ang pangil nila, ang kaya lang nilang ibaon, hanggang ipa-close lang yung lugar. Nagawa din naman yung trabaho. Hindi lang doon sa inaasahan na si Boy AC Garage, yung maikahon talaga. ko, isi-search warrant siya bang nahulihan mo siya ng mga barel at mga bala. Now, makikita Kasi natin siguro, pwede ring nangyari, hindi niya namamalayan sa ibang vlog niya, siguro nagpakita siya ng barel. Pwede. Or may kakilala siya, since Cavite yan, may kakilala siya dyan sa Cavite na alam na may baril talaga siya. mga kahombre ko na it's been almost a week now and hindi pa siya nakakalabas. Masama ho itong pangitain, mga So yung nagpo-post doon, yung sa accounts niya, admin niya lang. kahombre ko ha. Masamang pangitain Mukhang high-powered yung high-powered yung nahuli. ito. Kasi, ibig sabihin, medyo nahihirapan si Boy AC Garage, mga kahombre ko. Kasi mukhang mapera naman tong taon to eh. Kung bail lang naman, kaya niya yan. Pero kung matagal siya doon sa loob, malamang may dekalibre. Alam niyo, mga kahombre ko, no? Itong tao na ito naman, kahit papano, may idea naman dapat talaga siya, no? Sa negosyo. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ganito, no? Ang utak niya. Ba't niya pa kailangang haluan ng katarantaduhan ng negosyo niya? Alam niyo, ang ganda na sana ng buhay ng hayop na to, mga kahombre ko. Kasi bakit naman, di ba? Okay naman siya eh. Meron naman siya negosyo, kumikita naman siya, sikat naman siya sa SOCMED. Ano pa bang kailangan? This is a dream for almost every people, mga kahombre ko, no? Na nandito sa sitwasyon na to na gustong maging sikat. Ang problema sa kanya, si Boy AC Garage, anong oras na ba? Mag-overtime na ako. Panoorin nyo na lang ang kabuuan nito kay Sir MJ. Ang problema kasi kay Boy AC Garage, hindi siya marunong mag-handle ng customer. Yung mga pa-complain na yon dahil defective ang paninda or nararanasan ng kahit anong negosyante yan. Yung ibabalik yung produkto, ibabalik ang ganito. Ang problema kasi kay Boy AC Garage, hindi siya marunong mag-handle ng customer. Tandaan nyo, may tinatawag pa kasing after sales eh. Akala niya siguro, kapag naibenta niya na yung isang unit, okay na, tapos na, wala nang problema. Siyempre, pa yun? Lalo na kung mga segunda mano yun ngang mga brand new na sasakyan eh. May after sales eh. Brand new na yun ha. Yan pa kayang mga segunda mano ang binibenta mo. Siyempre, may i-expect ka dyan na may babalik dyan para mag-complain. Dapat handa ka doon. Hindi siya handa sa mga ganung bagay. Ang ginagawa niya pa, pinopost niya pa sa social media. 'Di ba? Instead na i-address yung problema. Kaya nagba-backfire tuloy, 'di ba, men? Anyway, lahat naman tayo matututo sa mga pagkakamali ng bawat isa. Kaya kung may napapanood tayo na dapat nating kapulutan ng aral, isabuhay natin, mga kababayan ko. Para alam na natin sa susunod kung ano talagang gagawin. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.